Nagkalat ang sandamakmak na dikya sa Dalampasigan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa mga residente ng Barangay Pasale, ngayon lang sila nakakita ng ganito karaming dikya. Hinala nila na ano daw mga ito. Sa Cagayan naman, isang butanding ang napadpad sa baybayin ng Gonzaga. Gumamit ang mga residente ng bangka para maibalik ang butanding sa dagat. Umani po ng mga parangal ang ilang programa at personalidad ng GMA Network sa 20th Gandingan Awards sa University of the Philippines, Los Baños. Kinilala bilang Best TV Program Host si Balitang Hali News Anchor Rafi Tima. Most development-oriented news story naman ang inawat sa saksi para sa ulat tungkol sa problema sa basura. At nakuha ng DigiDocu ang pagkilala bilang Most Development-Oriented Science and Technology Program. Ginawaran din ng parangal ang kapuso mo Jessica Soho, GMA Public Affairs documentary na Broken Roads and Broken Promises, hosted by Dingdong Dantes. At ang agripreneur, gayon din ang episode 5 ng Sangre. Closet sale ni Heart Evangelista at bonding with fans with Sofia Pablo. Quick chikahan tayo with Athena Imperial. Huwag kang titingin star na si Sofia Pablo kasamang nakipagtakutan with fans sa special block screening ng kanyang pelikula. Super thankful na patuloy na may mga sumusuporta sa Huwag Kang Titingin. And ngayon, block screening with the supporters. Closet party ni Heart Evangelista, dinagsa ng mga kaibigan at fans, isa sa mga inabangan ng designer items na ibinenta ni Heart. Thank you, sir. Sobrang hirap mag-let go. Ako talaga, I'm very sentimental. But kung mabibigyan siya ng happiness para sa ibang tao, go for it. Michelle D. inilabas ang music video para sa latest single na Makatanong. Dumalo rin si MMD ngayong araw sa isang Autism Walk advocacy event na nananawagan ng mas maayos na serbisyo para sa mga people with autism. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Iniimbestigahan ng Commission on Human Rights ang pagkamatay ng 19 na individual sa engkwentro ng militar at NPA sa Negros Occidental. Kabilang sa mga nasawi ang 2 Filipino-Americans. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Ivan, isang candlelighting ceremony nga sinasagawa ngayon ng ilang grupo dito sa harap ng oblation dito sa UP Diliman para nga sa mga biktima ng nangyaring enkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Ayon naman sa AFP ay na-turn over na yung lahat ng 19 na labi ng mga nasawi sa naturang enkwentro. Maririnig sa video ito ang matinding putukan na ayon sa Philippine Army ay engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng Philippine Army at elemento ng New People's Army sa Barangay Salamanca, bayan ng Tubosa sa Negros Occidental noong April 19. Ayon sa Philippine Army, isang sundalo ang nasugatan. 19 ang nasawi sa panig ng mga umani rebelde. Kabilang ang kanila umunong leader na si alias Jong na may 1 milyong pisong patong sa ulo. Kabilang sa mga nasawi ang 2 Filipino-American, sina Lyle Prejoles at Kai Dana Rene Sorem. Ayon sa Philippine Army, mismong kaanak daw nila ang nagkumpirma ng kanilang pagkakakilanlan. Sabi ng bagong alyansa Makabayan USA, may dugong Pinoy si Lyle at isa umanong human rights advocate mula sa California sa Amerika. Nasa Negros Island daw siya para personal na saksihan ang hirap na dinaranas ng mga komunidad doon. Sabi ng Philippine Army, may mga ebidensya silang magpapatunay na armado at nakipagbarilan sa mga sundalo ang mga ito. Nahuli natin dun sa checkpoint. Sila rin ang nagsasabi na sila kasama mismo dun sa encounter, nakatakas lang sila. And kasama nila ito, yung mga namatay, kasama nila mismo na nakipagbarilan sa ating mga sundalo. Iniimbestigahan na ng AFP kung bakit may mga dayuhang kasama sa enkwentro. Gate ng grupong karapatan, hindi combatants ang 2 Filipino-American, community journalist na si RJ Ledesma, UP student na si Alisa Alano, at 2 iba pang tinukoy nilang kabilang sa mga nasawi. Panawagan ng grupo, magkaroon ng isang independent investigation. May paniniwala po kami batay dun sa aming mga ulat na nakakuha sa Negros na ito ay isang massacre. Bukas daw ang AFP sa naturang investigasyon. Dahil very confident and assured na yung ating mga kasunduluhan followed the international humanitarian law, and as well we respected the rights of every Filipino people.
So, and we follow the rules of engagement. Bakit kasama ng NPA? Whether or not na NPA yun, nandun sa enkwentro, you shouldn't be there in the first place. Sabi ni AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., pinaigting nila ang kanilang operasyon laban sa NPA. Ang Commission on Human Rights nababahala raw sa nangyari. Gumugulong na raw ang sarili nilang investigasyon. Hustisya at isang patas na investigasyon ang panawagan ngayon ng grupo dito sa UP para sa tinatawag nila ngayong Negros 19. Gigit ng grupong ito ay hindi mga combatants ang kanilang mga dating kasamahan at tumutulong lang sa kanilang mga magsasaka sa Negros. Yan ang latest mula dito sa UP. Ivan? Maraming salamat, Rafi Tima. Travel in this economy? Para po sa mga naniniwalang travel is life, kaya pa ba yan ngayong mahal ang petrolyo at mga bayarin? Pinusuhan po yan sa pagtuto ni Dano Tingkungko. Bakasyon season na. Pero dahil mahal na ang pamasahe, paano na ang travel goals mo? Ang tanong natin dun sa iba, yung mga biyahe na palabas ng Metro Manila papunta sa ibang destinasyon, sa probinsya man o sa ibang bansa, itutuloy mo pa ba? O itutuloy mo pa rin pero meron kang tatanggalin na gastos? Wala pa kami mga planong ganun as of now. Taga Visayas po talaga ako. So, kami. So, sana po magpa-plan din ako to go home. Ayun, cancel muna. And then, doon na lang po uwi. Sa pinaka-importanting celebration na lang siguro, ganun, like Christmas or New Year. Wala naman po akong future travels. Bakit? Pero wala pa, hindi pa kaya ng budget eh. Kahit ang ilang netizen nagsabing hindi na raw talaga kaya. Papasok at pauwi na lang mula sa trabaho ang travel nila. Ramdam ng Philippine Travel Agencies Association ang paghina ng travel ngayon lalo na sa flights. Wala kami gaano halos inquiries. Yung sa fuel crisis naman, sa domestic, yung dati mong binabayad na 300 na fuel surcharge, now na umabot na siya sa 1,600. International destinations naman, almost 16,000 pesos sa fuel surcharge pa lang. Ayon sa PTAA, sa gitna ng gulo sa Middle East, may ilang destinasyon na patok tulad ng China, Australia at New Zealand. Pero hindi pa rin kampante ang PTAA. Kahit mag-ceasefire siya or given na matapos yung sitwasyon sa Middle East, hindi mo naman agad-agad mababalik sa normal yung presyo ng langis. It will take some more, maybe few months. Sa kabila ng mahal na pamasahe, may ilang tuloy pa rin ang larga. Meron kami kasing reunion ng dati kong mga ka-classmates sa Batangas sa next week. Tapos may mag-arkila na lang kami daw ng sasakyan. Tapos may ambagan kami ng mga 1,000 ganun. Locally na lang siguro. Ayun po, instead na medyo lumalayo-layo. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.